Greetings at mapagpalang araw sa ating mga kabayan, kaibigan, kamag-anak o kakilala po natin saan man kayo naroroon. Harinawa, no? Kayo ay okay at malayo po sa anumang karamdaman at kapamakan. Si Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pag-usapan no, sa episode na ito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng isang taga-subaybay po natin, si Santiago, no? Iscalambre. Ayun po ang kanyang username. At siya na po ay nasa USA na po ngayon. Bayaan po ninyo na basahin ko po ang kanyang sulat. Medyo mahaba po. But again, ito may kinalaman po no, sa usapin na nagkaroon po ng yung isang ampon. Nagkaroon po siya ng di umano'y mga kanyang kamag-anak din, no? At saka yun nga, nagkaroon sila ng problema dito sa kanyang mga kapatid, no? Na hindi naman tunay kapatid, kundi mga kamag-anak din niya. At sabi kasi niya dito, no, sa sulat niya, hello, attorney, ako po ay 78 years old na at ampon ako ng kapatid ng aking lola na may 2 anak. So yung kapatid niya yung lola ay may 2 anak. Okay? Na lalaki. Ang isa po ay pilay, hindi nagtatrabaho sa buhay or magtatrabaho man ay paminsan-minsan lamang. So yun ang kanyang sulat sa atin, paminsan-minsan lang daw nagtatrabaho yung isang kapatid, no? And then ngayon yung isa naman daw na anak, no, ay matino at may mga anak din. Ako ay napunta na ako sa Amerika at 26 years old pa lang. May 4 na lupa ang nanay nila, yung nagpalaki po sa akin. So, si Pilay ay binigyan na po ng 2 lupa. Ng 2 lupa. Ang 2 lupa ay sa Matino. Ako po, pero sabi ko kay Matino na lang, ang i-share ko, maganda naman ang buhay ko sa Amerika. Ngayon, naghahabol po mga anak ni Pilay. Hindi pa na-subdivide yung lupa. Nagbenta ng share itong isang anak ng lupa na dapat ay sa amin 2 ni Matino ng anak. Dapat may share po ba ako? Ang pera monthly na pinapadala ko doong kaina, tawag ko, na nagpalaki sa akin. Nagpalaki sa mga anak nitong swapang na Pilay, parang kapatid ko na rin. Salamat po, attorney. Alright. So, una, yun nating sinasabi lagi, no? Kahit na sabihin nating ikaw ay ampon at tinuturing ka ng hindi iba doon sa nagpalaki sa iyo, although ka mag-anak mo, okay? Ay hindi kayo may tuturing na ng tagapagmana kung ang pag-ampon sa iyo ay hindi po dumaan sa legal na proseso. So, dahil hindi kayo dumaan sa legal na proseso, ang ibig sabihin niyan, wala po kayong karapatan na magmana. Maliban na lang kung yung nag-ampon sa iyo ay nag-iwan po ng tinatawag nating last will and testament na kung saan tinalaga kayo bilang kanyang beneficiary or voluntary heirs, no? That is the only time that you will be entitled to inherit, no? In the absence of legal adoption. So kung hindi kayo legally adopted, no, sad to say, you are not entitled to the land, although ay kinikilala ng nag-ampon sa inyo na entitled ka. In short, yung parang ang mana ay sinama kayo doon sa partihan ng mana. So kaya ngayon naghahabol yung mga anak, no? Nagbenta pa nga. So ang tanong mo ngayon ay
paano ba, entitled ka ba na magmana? So unfortunately, hindi po kayo entitled na magmana, no? Despite of the fact na magandang loob kayo, no? At sa pagkaintindi ko sa inyo ay pinaubaya mo na nga doon sa anak ng matino na kapatid yung inyong share, no? Pero unfortunately, kaya naghahabol ngayon yung anak yung ibang anak nung si Pilay. So, yeah, mayroon po silang karapatan na maghabol kasi nga kung hindi kayo kasama dun sa hatian, so kung may apat na, kung halimbawa ay 2 kapatid lang sila, tas nadagdag ka, di naging 3 ang nagiging share. Kung hindi ka naman kasama, dahil hindi ka naman legally adopted, so therefore, lalaki yung kanilang paghatian. So instead na divided by 3, magiging divided by 2 na lang kasi ang maghahati nito ay si Pilay at saka si matinong kapatid lamang. So in effect, kung bibigyan ka ng party nila, gawing yung 1/3 nasa iyo, ay natural na maghabol yung iba na napagkaitan ng mana, lalo na yung anak nung si Pilay, no? Because hindi ka entitled doon sa magmana kasi hindi ka nga legally adopted. Pero ibang usapan yun kasi hindi naman maliwanag sa iyo kung yung pag-ampon mo ay legal ba, dumaan ba ito sa korte, no? Sa tamang proseso. Kasi kung hindi po dumaan sa korte yan, so wala pong bearing ang inyong adoption, no? Being informal adoption, wala po kayong karapatan sa ilalim po ng batas na magmana po, no? Doon sa nasabing property. Sad to say, no? Kahit na kayo yung nagmalasakit, no? Doon sa doon po sa umampun sa inyo, no? At hindi po kayo entitled, no? Kaya I hope na liwanagan natin, no? Nagkaroon ng liwanag doon sa usaping ito. So ang mangyari po diyan ay dapat mag-usap ng mabuti. Ito pong si dalawang magkapatid, si Pilay at saka si Matino. At how will they resolve this, no? At ibang usapan yun kung ginagalang ng dalawang magkapatid yung sayo, no? Okay? Pwede naman po yun, no? Kahit na hindi kayo legally adopted, as long as magpirma po sila ng kasulatan na nagwe-waive po sila yung kanilang share doon sa, kung dalawa lang sila, ay yung 1/3 po, equivalent to 1/3 na pumapayag na ibigay sa iyo yung kanilang share. That's another story kasi pumayag sila. So this could be done by means of extrajudicial settlement of estate na kung saan silang dalawa nag-waive sila in favor of you, no? Na maaring tinuturing kanilang tunay na kapatid, no? Kahit hindi ka legally adopted. Yun ang exception, no? Na kung saan ay pwede kang magmana just because nag-waive yung dalawang kapatid mo. Or another way is yung kapatid mong yung matino ay nag-waive siya at a certain share niya ibigay sa iyo, no? That could also be possible, pero di ba babawasan naman yung share niya. So ang mangyari po diyan nasa inyo na po 'yan, no? Kung gano'n ang maging, kung hindi kayo legally adopted, dalawa lang 'yan, either i-buyout na lang, no? Kung kayo naman ay nasa US at magandang yung katayuan diyan, maaaring i-buyout na lang yung ibang naghahabol at para yung kanilang share ay mapupunta doon sa gusto mong pagbigyan mo ng party mo. Supposed to be doon sa mula sa nasabing property. So bago tayo magpatuloy, no? Kung kapapasok pala ninyo sa ating video at kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe, ay hindi naman po siguro kalabisan na ako po hirit po sa inyo ng isang click lang po. Isang click sa subscribe, share, and like po. At malaking bagay po yan at matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ng ating adhikain, ating advokasya na mapag-share po tayo ng legal informasyon o kalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or just your acquaintances upang sila din ay may mapulot sa mga pinag-usapan nating legal na informasyon. Kasi ay malaking bagay po, no? Pag
pag may alam po tayo sa batas. Kaya lagi nating sinasabi, di ba, lamang na ang may alam sa batas. So, it pays off, no? Pag kayo po ay nagiging regular po ninyo na sinusubaybayan yung ating mga videos, ating mga episode po natin, marami po kayong matutunan. And for all you know, one way or the other, o baka pagdating ng araw, yung mga napag-usapan po natin dito ay maaaring pong applicable po sa inyo. Kung hindi man sa inyo, it could be applicable to your friends, your relatives, your neighbors, no? At makinabang din po sila sa mga pinag-usapan po natin. And of course, don't forget po, no, to click po yung notification bell upang sa ganon ay pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Bye for now, and I hope to see you again, no, in the next video. Thank you po sa inyong oras. Bye-bye.